Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Janelle Bianca Aguilar. Ito po ang aking Day 125 devotion para sa ating 365 daily devotion na pinamagatang kailan mabuting maging isip bata. At ang topic natin yan ay General Revelation. At sabi po dito yung concept na General Revelation is the knowledge of God that is available to all people through creation and conscience. It tells us that God exists, that He is powerful and moral. However, it is not enough to save only the gospel of Jesus Christ brings salvation. Still, general revelation makes everyone accountable to acknowledge God. At ang Bible verse po tumatagpuan sa Psalm chapter 19 verse 1. For the director of music, a psalm of David. The heavens declare the glory of God. The skies proclaim the work of His hands. Ang paglilikha at ang kadakilaan ng Diyos, kathat ni David upang awitin ang punong mga awit. Ang kaluwalhatian ng Diyos ay pinapahayag ng kalangitan. Ang ginawa ng kanyang kamay ay pinakpakita ng kalawakan. At meron po dito na general revelation. Tatlo po ito. Heart, mind, creation. Number 1, heart. Conscience reveals God's moral law. Mind, reason reveals God's laws of logic. Creation, the universe reveals God's laws of nature. At ito naman po ang ating teachings ngayong araw. General revelation, number 1. The whole creation reveals the glory of God. Ito po. Yung revelation po, the whole creation, ito po, yung mundong ginawa ng ating Panginoon na dineclare niya lang through words na nalikha na agad, di ba wala siyang materialist na ginamit, talagang makapangyarihan yung salita niya. Ito po nag-reveal po ito ng glory ng ating Panginoon. Ibig sabihin po na parang ito po talaga na ito po yung parang kapangyarihan ng ating Panginoon na gina-glory, na kag-glorify, po siya, na makapangyarihan, ganon. Number 2 po, the whole creation is our sanctuary. Ito po, yung whole creation kasi parang talaga yun, di ba, ito talaga yung tahanan natin, dito tayo gumagalaw, dito tayo gumagawa ng mga bagay na kung ano-ano ginagawa natin, di ba? Ito yung mundo na ginagagalawan natin at ito yung di ba, dito tayo lumaki, dito rin tayo tatanda, di ba? At dito na rin tayo mawawala ng buhay. Parang ito talaga yung magiging mundo natin habang tayo nabubuhay pa. Number 3 po, the whole creation evokes awe and wonder. Ito po, di ba? Parang pag yung creation, parang mamamangha ka talaga. Lalo na pag, talaga ako, nature. Parang grabe. Lalo na pag sunset, parang ang ganda ng kulay ng langit. Ang ganda tingnan ng ulap, di ba? Nag-iiba yung kulay niya at iba yung tama talaga ng araw, di ba? Iba yung liwanag ng araw pag ka-sunset na. Kaya parang ma-amaze ka na lang talaga kung grabe yung creation ng ating Panginoon. At malalaman, ang galing no kasi pag umaga, parang alam na agad na maliwanag, pag gabi kailangan madilim. Parang ang galing kasi ang perfect lahat ng pagkagawa, di ba? Kung yung taon lang nakaisip nun, siguro parang magulo, wala siya sa alignment. Hindi, syempre ang ating Panginoon lumikha perfect tayo, pulito talagang inaral niya kung paano gawin itong mundo. And application naman po, paano din ito ma-apply sa ating buhay. Turn worship into a lifestyle. Ito po, dapat lifestyle natin ito, parang nasa talaga natin ito, nasa buhay natin ito, nasa system talaga natin yung paglilingkod sa ating Panginoon. Dapat lifestyle na talaga natin siya. Dapat hindi natin ito nakakaligtaan gawin. Dapat lagi natin na iniisip na i-glorify natin ang ating Panginoon sa kahit anumang aspeto ng ating gagawin. Number 2 po, view the full creation as a place of worship. Ito po, pag tinignan po natin yung creation natin Panginoon,
ito kasi ang sinasabi na kahit anong gawin mo, kung nasaan ka man, kung anong profession mo sa buhay, lagi mong isipin na kahit saan ka man lupalop ng mundo dito na isipin mo pag may ginagawa ka na isang bagay, kailangan i-glorify mo ang ating Panginoon. Isipin mo na yung bagay na yun sa Kanya mo palaging ginagawa, kaya kailangan mo ibigay 100% mo doon sa bagay na ginagawa mo. And lastly po, be a child in God's world of fun. Ito po, maging po tayo, ito nga, dito magandang perfect timing yung maging kay isip bata kay na be a child in God's world of wonder. Diyan mo masasabi na ano ba talaga yung nasa title natin na ito na siya papasok na kailan mabuting maging isip bata. Ayun po yung perfect timing na maging isip bata tayo, to be a child of God. And yun lamang po ang aking devotion ngayong araw. Sana po may natutunan kayo. At huwag po nitong kalimutan na i-share sa ating mga mahal sa buhay. God bless po sa ating lahat.